At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na si Spoiler Chapter 1105. So ayan, itignan na nga natin kung ano yung mga magaganap dito. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin si notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yan lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito ngayon magsisimula kay Luffy dahil may kita nga raw etong si Luffy na malapit siya doon sa machine kung saan naglalabas ng mga pagkain. So parang ito yata yung sa lugar kung saan sila dinala ni Atlas ng sa unang-una para nga pakainin etong sila Luffy. So ngayon nandiyan dyan etong si Luffy. So hanggang ngayon ay wala pang nababanggit dito kung sino etong nagpapakain kay Luffy at saka kung sino yung nagdala sa kanya dyan. So kaya pala biglang nawala etong si Luffy dun sa area nila Saturn sa nakalipas na chapter. Kasi dito siya dinala. But anyways, ay pagkatapos nga nito ay may kita naman etong si Kizaru, sinira niya, dinestroy niya etong vacuum tube na papunta dyan sa may labo face. So siguro para ano yan, para pigilan sila Dr. Vegapunk na makapunta dun sa upper level. Kasi nga diba tumatakas na etong sila Dr. Vegapunk. But anyways, ay sa dulo ng chapter 1105 ay may kita nga raw na etong barko ng mga Marines ay nasira nga raw yan, dinestroy yan. At etong barko na to, eto yung habol sana dito naman sa mga empleyado ng Egghead Island. So mukhang sila yung pinaalis na ni Sentomaru. Pero yun nga, fortunately ay nung hahabulin na sila ng mga Marines ay eto nasira yung barko nga habol dyan. Pero hindi sinabi rito, hindi pinakita kung sino yung sumira sa barko ng Marines na habol dito sa empleyado ng Egghead Island. Pero sa bandang dulo ay makikita nga na itong isa sa mga Marines ay nagsisigaw na nga siya at sinasabi niya nga dyan na kontakin nga raw si Kizaru dahil papunta na sila doon sa may Egghead Island. So siguro referring itong Marines na to doon na sa grupo na sumira dyan sa barko ng Marines na habol dito nga sa mga empleyado ng Egghead Island. So may mystery na naman dito, may mysterious group na naman na kung sinong sumira nga dyan sa barko ng mga Marines. So ang tanong dito ay sino kaya yung grupo na yan? So kalaban ba yan o kakampi? But anyways ay pagkatapos nga yan is yan guys, so hanggang dito lang itong spoiler na to. Pero pag-usapan nga muna natin itong grupo na sumugod nga dyan sa barko ng mga Marines. So wala pa naman akong decent idea talaga kung sino itong grupo na biglang dumating dyan at sumugod dyan sa mga Marines. Pero hindi kaya na baka yung dumating dyan ay itong grupo na ni Dragon? So kasi diba nun sa mga nakalipas na chapter parang nagpaparamdam itong si Dragon. Tinatanong niya itong si Ivan kung saan pupunta itong si Kuma. So kahit ba instinct nga lang daw. So hindi kaya baka itong si Ivan ang sinagot niya dito kay Dragon, baka pupunta si Kuma dun na kala Dr. Vegapunk. So baka lang naman yan guys. At ayun pa, kung matatandaan niyo itong si Shaka, di ba kinausap din itong si Dragon? So somehow itong si Dragon, alam niya na may nangyayaring kaguluhan na o hindi maganda dun sa side nila Dr. Vegapunk. Kaya posible nga na itong si Dragon yung pumunta o yung grupo ni Dragon pumunta dyan sa may Egghead Island. Pero maliban pa dito sa grupo nila Dragon ay may isa pang sinasabi na posibleng pumunta o dumating dyan sa Egghead Island. At yan naman ay etong grupo na ni Shanks. So yun sa pagdating dito ay medyo hindi pa ako naglilin dyan o hindi ako papor dyan na eto yung grupo ni Shanks yung biglang dumating dyan at yung umatake dyan sa Marines. So dito naman kasi ang sinasabi ay parang nga tulungan ni Shanks etong grupo ni Luffy kasi alam niya nga na nasa alangan ng sitwasyon etong sila Luffy ngayon. So pwede rin naman yan kasi nga diba makikita nga natin na sa lumalabas sa mga theory etong si Shanks ina-assist niya etong grupo ni Luffy. Pero yun nga lang ay sa tingin ko hindi pa talaga itong grupo ni Shanks yung biglang darating nga dyan sa may Egghead Island para nga tulungan etong sila Luffy. At lalo na hindi sila yung umatake nga dyan sa barko na habol dun sa mga empleyado ng Egghead Island. Pero katulad nga nalaki ko
sinasabi na posible rin naman pwede mangyari yan itong idea na to. Kasi nga, ilang beses tayo nakakita dito sa may One Piece na yung mga hindi natin inaasahan, yun pa yung mga nangyayari. But anyways, ay maliban dito sa grupo ni Shanks at ni Monkey D. Dragon, yung isa pang grupo na sinasabi na biglang dumating dito nga sa Egghead Island at sumugod dyan sa mga Marines, ay eto na nga yung grupo ni Blackbeard. So yung dito naman sa grupo ni Blackbeard, ayan, eto talaga yung medyo posible na pwede mangyari. Kasi nga diba, matagal nang pinakita na itong isa sa mga barko nga ni Blackbeard papunta dun sa may Egghead Island at pinakita yon during pa nung naglalaban ito si Blackbeard at saka si Lo. So medyo matagal na. So kaya nga ngayon, possible na pwedeng ipakita nga ni Oda kung sino na yung grupo nito ni Blackbeard na pupunta dyan na sa may Egghead Island. Kasi parang hindi naman talaga itong si Blackbeard yung pupunta dyan. Kasi nga pinakita yung grupo ni Blackbeard na pupunta dyan sa may Egghead Island, nakikipaglaban pa itong si Blackbeard kay Lo. So kaya nga ang tanong, sino yung kasamahan nito ni Blackbeard na pupunta dyan na sa may Egghead Island. But anyways, ay ayan, ay kayo ba? Sa tingin nyo, sino kaya itong grupo na biglang dumating dyan at sinugod, inatake itong mga Marines at sinasabing papunta na nga dyan sa may Egghead Island? So posible kaya yan na eto na yan yung grupo ni Dragon o eto na nga yung grupo naman ni Blackbeard? At baka yung sinasabi nga nung iba na eto na nga yung grupo ni Shanks. So pa-comment na lang nga guys dyan sa baba kung ano nga yung sa tingin nyo. At baka kung meron pa kayo ibang grupo na naiisip na biglang darating dyan sa may Egghead Island. Pero maliban pa dito ay balikan nga muna natin itong sitwasyon naman itong nangyayari kay Luffy. So nung sa nakalipas na chapter ay pinakita nga itong si Luffy, diba, nandun siya sa may sahig tapos kumakain na siya ng pagkarami-raming pagkain. Tapos ngayon naman ay itong si Luffy may kita na malapit nga raw siya sa may machine kung saan naglalabas nga ng mga pagkain. So ngayon nga ay hindi pa pinapakita kung sino itong tumutulong kay Luffy nagpapakain sa kanya. At ayun pa, dinala itong si Luffy dito na sa may machine nga ng mga pagkain. So sino nga kaya itong tumutulong dyan kay Luffy? So biglang naisip ko tuloy bigla itong si Caribou. So eto guys ay medyo nakalimutan ko na talaga kung nasaan itong si Caribou. Biglang ko lang naisip itong karakter na to. So sa may mga nakakaalam sa inyo kung nasaan na itong si Caribou ay pa-comment na lang nga dyan guys sa ibaba. Pero ang pagkakatanda ko dito kay Caribou, kung di ako nagkakamali, pinaalis na yan diba nila Zoro. Kasi nga diba nakita nila yan dun kay Sunny. But anyways, ang napapaisip lang kasi ako dito, yung tumutulong dyan kay Luffy, hindi siya lumalaban dun kala Saturn at ayun nga, ina-assist niya lang. Ito si Luffy, binibigyan niya lang yan ng mga pagkain. Pero ang lupit kasi nakaka-sneak post-lit kung sino mang karakter na yon. Diyan nga papunta kay Luffy para bigyan niya ng pagkain. Tapos ayun pa, biglang nawala itong si Luffy. So meaning, na-post-lit niya nga itong si Luffy nang wala nakakapansin, nang wala nakakaalam. At ayun nga, kung itong si Caribou nandiyan pa sa may Egghead Island ay siya yung naisip ko na posible na pwedeng gumawa niyan. Kasi nga diba yung ability nito ni Caribou, kaya niya maging putik, kaya niya maging mud. So nagmo-merge siya diyan nga sa may lupa, ganyan. So pasok na pasok yung ability nito ni Caribou para nga tulungan itong si Luffy. Kasi kung isa yan sa Straw Hat Pirates natin, ay malamang yan baka tumulong na yan sa pakikipaglaban kay Saturn. At ayun pa, makikita natin yan physically. Kasi nga, hindi naman nila magagawa yung itago yung sarili nila habang nagbibigay ng pagkain dyan kay Luffy. But anyways, ayun nga lang guys, ulitin ko lang na hindi ko sure kung etong si Caribou nga nandiyan pa sa may Egghead Island. Kasi nga yung sa last na pagkakatanda ko dyan, pinaalis na yan nila Zoro. So kaya yan, kung meron kayong alam patungkol dito kay Caribou, ay pa-comment na nga lang dyan guys sa baba. At then ay pagkatapos nyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin ito. At so ayan ay maigsilan daw itong si chapter 1105 pala. Pero ayan ay kapag lumabas na itong si full summary ng chapter 1105 o yung full chapter na to, ay pepersan ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panood dito kay One Piece natin. Sa lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.